Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa nakalay ng isang ito bilang pasasalamat na sina Antonio Castañeda, Jerry Champo, Mr. and Mrs. Agustin and Giovanni Paras and family, Nardine and Cora Lalim and family, Lucas family, Rosa family, Dungaw family, Edita Machas, para sa natatanging kahilinganinan, Sonia Velasco, Esther Javier, Gina Morales Reyes, para sa kaluluwang ina, Holy Father Pope Francis, Luis Ponce Adante Sr., Virginia Guillen Adante, Serafin Guillen Adante Sr., Emmanuel Guillen Adante, Eduardo Adante Ramos, Felipe San Jose Ramos Jr., Vino Simulan, Genoveva G. Miranda, Reverend Father Ricardo Dito Refil, Jesus and Manila Lucas, Pilar Rufina Rodriguez and Lucas, Cipriano Lacson, Marina Gis de Ortega, Josefina G. Miranda, Elineo and Felicissima Labo, Rosario Diaz, Felisa and Vicente Ingaw, Mercedita Mangari, Conchita Nadine, Hugon Gal, Maria Osidia, Hugon Gal, Pedro Gal, Prudencio, Monsignor Arsenio Bautista, Ernesto Mariano.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Kinagalang namin yung pakikisama sa pagdiriwang ng Banal na Kastiya. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Advento. Magsitayo tayo at sumabay sa pagbuman na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaya sa Espiritu Santo naway, sumayin lahat. At sumayin din. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Advento at tinatawag natin ito bilang Gaudete Sunday. Sa araw na ito, ating paghihinaya ng isang salita, magdala. Magdala kayo sapagkat darating na ang Panginoong Kristo. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyay ng mga kasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Namanong ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan na tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tungin mo ang pananabik na iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasabitin mo kami sa kagalagang dulot ng kanyang pagtubos at pagsilahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong Panginoon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang ulilang lupaing malaon ng ilang ay muling sasaya, mananaliwa at mamulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito ay muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libanon at mamumunga ng sagana tulad ng karnero at saro. Mamamasdan ng lahat ang kalinginan at kapangyarihan ng Panginoon.
palakasin ang malinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lumaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga ulag ay makikita at makaririnig ang mga binig. Katulad ng usap, ang pilay ay ulundag. Aawit sa dala ang mga pipig. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galaw magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukbo. May pagkain handa sa nagbubuto. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga naghihag, sinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga inilang niya'y nililingan. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Sinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari, ang Diyos na buon, nabubuhay lagi, ang Diyos mo, Siyon. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga na hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulin ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang bumog. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga siyang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang handa ang mga luha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalitaan ni Juan Bautista
na doon nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsususiwan ng kanyang mga lagay at ipinatatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga binig, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga tukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga lagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tapon na inuukoy ng hangin? Ano ba ang ibig ninyong makita? Isang tao may maringal na kasuotan? Ang mga nagdamit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking pinadadalang mauna sa inyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaabag sa mga taong pinagkaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sipulan. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang makipati po ninyo ang inyong mga nabi sa oras na ito ng isang maganda at pagpalang umaga sa iyo? Ngayong araw po nito, ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, sa panahon ng Advento, tinatawag ko na ito bilang Gaudete Sunday na ang ibig sabihin ay magalang. Kaya kung pwede po ba ninyong pakitingnan po muli ang inyong mga katabi sa oras na ito, mukhang po ba siyang nagagala? Kung hindi po, pakisabi po sa kanya, pagala ka naman kami. Kung nakikita po ninyo sa mga mukha na katabi po ninyo, na nakasubalwal po ang kanyang mga mukha, pakitabi po siya ng kaunti ngayon sapagkat sabihin po sa kanya, magalang ka kapatid. Mga kapatid, sa araw po na ito, isang salita po ang gusto mo pong pagnilayan natin sa umagang ito. At ito po mismo ay ang salitang kagalakan o sa wikang Ingles, salitang joy. What is the difference between joy and happiness? Maganda pong tanongin po ito sa inyong mga sarili. Ano ba mismo ang pagkakaiba ng salitang joy sa happiness? Ang salitang kagalakan ay hindi lang po ito basta patungkol sa emosyon, kundi ito mismo ay panloob na lakas at pag-asa na nagtutulak sa isang tao na magpatuloy kahit pagod, kahit may sakit, kahit may problema. At sa kabilang po nito, kapag sinabi natin ang salitang kasiyahan o happiness, ito mismo ay patungkol po mismo sa emosyon ng isang tao na siya mismo ay nasisiyahan kapag trip niya o nararamdaman niya maging masaya. Kaya nga halimbawa, kapag may isang tao nagbigay sa inyo ng regalo, ang sabihin mo sa kanya palagi, salamat at nasiyahan ako sa nilagay mong regalo. Pero kapag sinabi mo na ikaw ay nagkagalak sa regalo tinanggap mo sa mismong araw ng Pasko, ibig sabihin ito, hindi lamang dahil sa regalo ka natutuwa, nagagalak ka dahil ang isang tao ito ay nag-effort na bigyan ka ng regalo. Kaya nga po, sa mga mabasa po natin sa araw na ito, hindi lang ba sa patungkol sa kasiyahan ay tinutulong sa atin natin mga pagbasa, kundi sa
mismo ay pinalalahanan ngayong araw ng linggo na sa kalagitnaan ng paghihintay, may kagalakan ipinagkakalob sa atin ang Diyos. Sa gitna ng paglalakbay, habang mapalapit na ang pagdating ng Panginoon, tayo pa din ay patuloy na pinalalahanan na may kagalakan sa ating mga buhay. At tanong po sa ating mga kapatid, paano mo natin makikita ang tunay na kagalakan? Natatandaan ko palagi kapag tuwing Advent season, marami po mga tao, mga parokya, o kaya mga ministry organizations, ang ipitan po ako upang magbigay ng Advent recollection. Minsan po, ang common po sa mga tao ito, kapag iniibitan po ako, kapag tinanong mo ano ang tema ng Advent recollection, sasabihin ko na sa akin, Father, can you share with us something about joy and hope in this Advent season? Minsan po, napapaisip po ako sa aking sarili, kung tunay na may kagalakan, bakit minsan ang hirap makita ang kagalakan? Minsan, pagka binibigyan ko ng Advent recollection, tinatanong ko ang aking sarili, tunay ba akong nagaganap ngayong panahon ng Advent? O kaya naman, kapag kayo mismo ay nakakaranas ng problema sa inyong mga buhay, tunay po ba napapatanong kayo sa inyong sarili, nasaan ang tunay na kagalakan? Kaya nga po sa ating pagninilay sa umaga nito, ang tunay na kagalakan ay hindi mo makikita sa paglabas, kundi makikita mo mismo ito sa pinakakalooban ng iyong puso. Kapag ikaw mismo ay nagpapatuloy sa buhay kahit mahirap, marahil nakikita mo ang tunay na kagalakan. Kapag ikaw ay pinipili mong magpatuloy kahit masakit, dahil ikaw ay nagaganap, kinakaya mong paglagpasan ang mga problema nito sa ating mga buhay. At ito po mismo ang palalago sa ating itong Sunday. Tayo lahat ay dapat magpatuloy kahit mahirap. Dapat tayo magpatuloy kahit masakit. Kinakailangan natin magpatuloy kahit hindi madaling maunawaan, sapagkat ang tunay na kagalakan ay binibigay sa atin ng Diyos. Ipabalik po, tinansin ko po ang wikang kagalakan sa wikang Ingles na ibig sabihin ay joy. Katulad po nung ginawa ko noong nakarapin ko, kaya ko ginawang bigyan ng iba't ibang ibig sabihin, ibig pangulugan ang salitang joy na itong letra. Unang letra sa letter J, ang ibig sabihin nito, Jesus is near to us. Ibig sabihin ito, pinapalahanan tayo na sa darating na Kapaskuhan, si Jesus ay malapit na dumating sa ating mga puso. Si Jesus ay patuloy na dumarating sa ating mga puso. Si Jesus ay malapit sa atin. Ang unang dahilan ng kagalakan ay ito. Hindi siya malayo ng Diyos, hindi siya tahimik sa ating paghintay. Sa gitna ng ating problema, pagod at mga tanong sa buhay, sinasabi ngayon, konti na lang, darating na ang Panginoon. Kaya nga po, magandang palala po dito sa atin, na kung tunay tayo nagagalak sa ating mga buhay, we are very hopeful that Jesus is near to us. Tayo mismo ay pinapalalahanan na si Jesus sa ating mga Kapaskuhan ay mas lalong lumalapit sa atin, mas lalong lumalapit sa atin, at mas lalong pinapalatong sa atin na malapit siya sa atin. Kaya nga po, mapalala po sa atin ngayon na ang tunay na kagalakan ay makikita mo mismo kay Jesus. Ang tunay na kagalakan ay hindi mo makikita sa iba, kundi kay Jesus lamang. Ang pag-asa nito ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy. Kaya po, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. When Jesus reminds us that He is coming, God will always work something for us. Kapag si Jesus ay patuloy tayo pinalalahanan na darating siya at malapit siya sa atin, tunay nga ang Diyos ay kayang kumikilos kasama natin. At ito po mismo ang malalago sa atin, na si Jesus sa kanyang pagdating, hindi siya dumating na hindi ng mga pangyarihang hari na nasa palasyo, kundi dumating siya sa atin bilang isang normal na tao, simpleng tao, ipinanganak sa sabsaban. At ito po mismo pinakita
sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang sabi ni Jesus, kaya ipinasinugo ni San Juan Bautista ang kanyang mga alagad upang ipaalala sa mga alagad ni San Juan Bautista na si Jesus bilang isang propeta at Mesiyas, hindi siya dumating sa mundo ito bilang mukhang makapangyarihang hari sa isang palasyo, kundi nagparito si Jesus o bilang simpleng tao na marunong makipabuhay sa atin. Sa unang letra, Jesus is near. Malapit na si Jesus at si Jesus ay nakipabuhay sa atin. Sa letra po naman sa salitang joy ay our hope is alive. Buhay ang ating pag-asa. Hindi pa tayo pag-asa dahil buhay ang Diyos na ating hinihintay. Maaaring mabagal ang sagot ng Diyos ayon sa ating oras, pero hindi siya kailanman nahuhuli ayon sa kanyang plano. Alam po ninyo, last Friday, ako po ay umattend ng ordination to the presbyters na aking kaklase sa seminaryo sa Diocese of Tarlac. At alam po ninyo, saan po batchmate, isa po siya sa pinaka-uli na inuunahan bilang isang pari. Siya po ay nahuli sapagkat una, namatay po yung kanilang obispo, inatake sa puso. Pangalawa naman, ay siya po mismo ay inassign sa isang center upang siya ay tulungan lumagumpa sa kanyang pagkatao. At alam po ninyo, kami po mga nauna sa kanya, yung aking mga klase sa Diocese of Malolos ay nadalahan after 6 months of our graduation. Kaya pabali po, ako din naman after my pre-diaconal program, 6 months after, ako din po mismo ay nadalahan bilang diakono at after 6 months bilang isang pari. At alam po ninyo, itong mga klase ko po na ito, sabi ko na sa akin, nung siya ay naghihintay pa para sa operasyon ng pagpapari, marami po mga problema, suliranin ang dumating sa kanyang buhay. Nandiyan po yung una, nagkaroon po ng mind stroke ang kanyang nanay. Pangalawa naman, yung kanyang tatay naman ay natake sa puso. At pangatlo naman, iniisip niya kung saan niya kukuhanin ang kanyang pagbayan sa ospital para sa mga magulang niya may sakit. Ang sabi po niya sa kanyang panalangin, Lord, hindi ko po alam kung saan ako mapupunta, pero hinahayaan ko ang plano ninyo ang mauna sa aking mga buhay. At dahil po dito, nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Kahit mahirap, kahit hindi maliwanag, kung kailan siya maudanahan bilang isang pari, patuloy siyang nagtitiwala at nakita niya ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay. At dahil dito, nung last Friday, inudanahan mo siya bilang isang pari. At minsan po marami, katulad din po tayo na aking kaklase sa seminaryo. Minsan, marami tayong mga problema, minsan marami tayong mga isipin, minsan nagkakapatong-patong ang problema natin sa ating mga buhay. Pero, ang panawagan sa ating Golden Sunday, magkalap kayo sapagkat ang Diyos ay kumikilos at umapalapit sa atin. Sa mga pagkakataon na meron tayong iniisip na problema sa buhay, manatiling nagtitiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay maraming problema sa buhay, patuloy na makita ang kagalakan na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya kung palala po sa akin, kapag masasabi mo kung ikaw ay nagkagalak, kapag ikaw ay nananatiling tinatahak ang landas kahit mahirap, kahit masakit, kahit may problema, masasabi mo tunay kang nagkagalak kapag alam mo sa sarili mo ang tunay na kahulugan ng kagalakan at ikaw ay nagpapatuloy. At kapag ikaw naman ay sumusuko marami, hindi mo na nakikita ang kagalakan. Ito mismo ang palalapusanin ng Golden Sunday. Patuloy na kagalakan. Our hope is alive. Ang Diyos mismo ay kumikilos sa ating mga buhay. As a light of white naman sa salitang joy, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Ito ang magandang balita sa panahon ng Advento, yung Golden Sunday. Hindi tayo nag-iisa sa paghihintay. Kasama natin ang Diyos sa ating sakit, pagod at pangamba. Ang Diyos na darating sa ng Pasko ay Diyos na sumasama, Diyos na nakikipahagi
sa ating mga buhay. At marahil, ito rin po maganda ang paalala ko sa atin, na kapag alam po ninyo na may mga tao malungkot, nalulumbay, may problema, imbis na i-judge mo sila sa kanilang ginagawa, samahan mo sila. At ito po mismo din ang palalasan ni Jesus sa kanilang pagdating. Siya ay patuloy na nakikisama sa atin. Siya ay patuloy na nakikilakbay sa atin. Siya mismo ay nakipagpamumuhay sa bawat isa sa atin. Ang tunay na kagalakan ay mararamdaman mo kapag alam mo ang Diyos ay kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang tunay na kagalakan ay matatanggap mo kapag alam mo ang isang tao sa kapaligiran mo ay patuloy na nakikilakbay at nakikisama sa iyo. Mga kapatid, ito lang po ang gusto kong iwan sa ating media para sa umagang ito. Salitang kagalakan sa wikang Ingles, joy. Ang ibig sabihin ng salitang joy, J stands for Jesus is here. O stands for our hope is alive. And letter Y, you are not alone. Ngayon po sa matatapos po natin ng Biblia, simple lang po gusto kong iwan na tanong sa inyo. Nakita niyo na po ba ang tunay na joy sa inyong mga buhay? Magsitayo tayo. Ating ipayan ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may buwan at langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, pinilibing, nanaog sa naroonan ng mga yumao, nang may tatong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon tumubo ng paririto at umupo sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkapalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Paglooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso, manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ang iyong pag-ibig sa aming paghintay sa iyong anak at sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Gabayan mo ang aming mga pinunong bansa at lokal sa kanilang paghatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagbarusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling magpakailanman ang mga yumaw namin umaasang kumimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galak. Pagkalooban mo kami
kami, Ama, na kagalakan habang matyaga kami naghihintay sa malulhating pagkakataon-taon na iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin ang kalagdan ng Diyos habang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama namin lumikha, mahihain ang lubos ng matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag na iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin, Itaas ito sa iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ngunit ang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y nangingi na iba sa amin upang may tapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang nagtarang muling pagdating, ang pakisama niya yung puspusang magnilingig. At ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa namin lubos na makakamit. Kaya kay San Maun na nagsisiawin, nagpapuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan.
loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagan at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya di naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagan at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago at walang pagkakitaan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng anak. Katinyari namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabi namin gawin sa salo-salo sa katawan ng ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ang Papa at ipagpapalino ng Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinay na may pag-asa sa muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kalumanagan. Kawan mo pagitapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Juan ng Maria na ina ng Diyos, di San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol, lalo-lalo na sa San Bartolome, at ang lahat ng mga banay na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo, may pagdiwang gawa namin pupuri sa ikaraman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
ng aming pinagdadalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magbukas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala, bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang ay suko agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon, sige pagpapatawad ng mga kasalanan, ay magpakita nawa kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Magsiupo tayo para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa R&F Audio. Mayroon po tayo pinamimigay na sobre, alay sa Pasko. Maaari niyo ito ihulog sa puslo o ibigay sa opisina ng parokya. Ulan para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang naliko po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 24,600 at ang kabuuang koleksyon natin ay 1,976,093 pesos. Patuloy po natin ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alay natin sa ating patron, San Bartolome. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Schedule ng simbang gabi, December 15 to 23, sa ganap na 6 p.m. at 8 p.m. December 16 to 24, sa ganap na 3 a.m. at 4:30 p.m. Dahil dito, pansamantala po mawawalan ng 6 a.m. Mass at 5:30 p.m. Mass tuwing Lunes hanggang Sabado, 5 a.m. Mass at 7:30 p.m. Mass tuwing araw ng Linggo. Sa darating na simbang gabi, magkakaroon ng pag-aalay para sa ating parish Christmas Eve giving. Ang lahat ay inaanyayahan na maghandog ng mga sumusunod na araw ng simbang gabi. Unang araw, bigas. Pangalawang araw, keso. Pangatlong araw, spaghetti pasta and sauce. Pang-apat, corned beef. Pang-limang araw, fruit cocktail. Pang-anim na araw, condensed milk. Pang-pitong araw, dessert cream. Pang-walong araw, bigas. Pang-siyam na araw, corned beef. Ang Ministry of Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon na ika-30 Paskong Paskit sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Kamakailan naman po ay ating nabalitaan na sabi po nila, akasya daw po ba ang 500 pesos para sa pagbili ng Noche Buena. Pero po sa ating simbahan, ang layunin po natin ngayon darating na simbang gabi ay magtulong-tulungan upang mabilhan ng Noche Buena ang mga tao na nangailangan na makakain sa araw ng Pasko. Kaya nga po, sinigay po natin kayo lahat na sana po sa mga susunod na mga simbang gabi, kung pupituin po ninyo ang simbang gabi nito, tulungan naman po ninyo ang ating parokya na mabuo ang mga Noche Buena package upang mabigay po natin ito sa mga pamilya na nangangailangan ng mga Noche Buena. Muli po, maraming salamat po sa inyo kung bibigay natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyupo po ninyo ng mga ulo para sa pagpapaspas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak, na napalitan ng noon
Siya rin ang magpuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagaganap sa pagdating ng nagkatawang taong Diyos, ay puspusin nawa niya ng katipan ng buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaan Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay nawa kayo ng budihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naianin na natin ang banal na Eucharistia, pumahay